Kumusta mga kumari ko dyan? Hello po sa inyo. Magandang umaga. So umaga pa lang po dito sa akin, no? Katatapos ko lang maligo dahil ako po ay naghahanda para sa aking umpisa ng trabaho. So yan, habang ako ay ano sa aking mukha, no? Ay magkukunting daldal lang ako, no? About dun sa aking mga basher. Grabe yung aking mga basher. So yan. So ayan, i-ano ko pala sa inyo, ito yung ginagamit ko. Moisturizer, maganda man to sa mukha. Ito lang yung ano, kaya namamaga yung aking mukha. Ito yung ginagamit ko. So yan. Ano lang, kasi marami akong topic lang ako dun sa mga basher ko, no? Dami ko kasing nababasa about sa trabaho ko, about sa katayuan ko sa buhay, about sa pangmamaliit, panghahamak ng trabaho ko. Dami dyan. Pati nga yung channel ko pinakialaman yung pangalan ng channel ko. Hindi daw tama ang spelling. Natawa nga ako Ay, naku, talaga na lang. Pati pa naman yung channel ko, pinakialaman yung pangalan, hindi tama yung spelling. Tama naman, no? Kasi yung kumare, hindi man talaga ganun yung spelling. Pero pasensya ka na dyan sa pangalan ng aking channel. Dahil hindi ba yan si kumare, di ba? Yan ay pinangalan ko sa yumao. Kung mahal sa buhay, no? Na malapit sa aking puso. Kaya ganyan yung pangalan ng aking channel. Siyan. At least, di ba? Sa pamamagitan ng aking channel, kung yung mahal ko sa buhay na iyon nananatiling buhay, di ba? Kasi nandyan siya. Nakapangalan. Yun. Para naman doon sa mga nanghuhusga sa akin na kesyo daw pakialamera ako, kesyo daw ewan, for the content, kung ano-ano. Yun nga yung sinasabi ko. Kung ikaw na nag-type dyan ng message ng comment sa aking comment section, ano yung purpose mo? Bakit ka nag-comment dyan? Ay, ito pala i-recommend ko sa inyo kung gusto nyo lang patanggal yung mga wrinkles nyo kayo, mga basher kayo. Maganda to, totoo to. Alam nyo, nakuha ko to kung sino yung mga nanonood sa Kalingap, yung mga mga Mikris. O maalala nyo, nirecommend to dati ni Mikoy. So ito, meron si Kumare. Diba? So ito, totoo to. Totoo talaga siya, totoo. Kasi alam nyo, pag ginamit ko to, di ba alala nyo, pag nanonood na kayo siguro sa mga vlog ko palagi, di ba? Yung mga ko dyan, mga solid na nanonood sa akin palagi. Di ba ito, meron akong dito, guhit. Ito lang, natatanggal siya, yan. Kaya hindi yan siya tumutuloy kasi pag naglalagay ako nito, babalik lang siya pag kunyari nakalimutan ko kasi minsan nakakalimutan ko maglagay nito Pero okay talaga siya, effective siya. Try nyo po. Sa ko lang to, kasi sabi dati ni Mikoy, mag-order lang daw sa TikTok. Sa TikTok pa lang din ako nag-order. Pero syempre pinili ko yung maraming nag-order, tsaka yung mahal-mahal. Pero hindi naman ganun kamahal. Lang, 500 plus yata yun yung 2 peraso. 200 plus yung isa. Tapos yung umuwi yung kaibigan ko ng Pilipinas sa bakasyon. Yun, nagpabili uli ako. Kaya meron pa rin ako hanggang ngayon. Hindi pa siya maubos-ubos. Meron pa ako dun. Meron pa akong extra. Try nyo po. Maganda. Ano pa yung pangalan niya? Coco Derma. Coco siya. Tapos ito sa baba may nakalagay na Derma Cream. Maganda siya. Alam niyo yung mga spot-spot dyan sa mukha niyo, matatanggal po. Hindi ko siya kumbaga, may re-recommend ko siya dahil yun yung ginamit ko, di ba?
Pero sa bagay, hindi naman tayo pare-parehas ng mukha. Hindi ko siya inaano na ko to ha, pinopromote. Hindi, wala pa akong bayad dito. Inaano ko lang na maganda po siya. So yun, tuloy tayo doon sa basher na yun. Alam mo, kung sinasabi mo sa akin na nakialam ako or ano, mga ganyan-ganyan, pakialamera daw, mga ganyan. Ayun, sasabi ko sa iyo, ikaw nga, ano bang ginagawa mo? Nagtatype ka dyan sa message ko ng kung ano-anong pangit na pang ano mo sa akin, di ba? So ano pa yung matatawag mo doon? Di ba? Siyempre pakikialam yun. Dahil nakikialam ka din sa buhay ko. Hindi wala ka naman din alam sa buhay ko, di po ba? So yun. Tapos, marami pa dyan eh. Pati nga yung trabaho ko, hinusgahan. Ay naku, ito lang po yung masasabi ko sa'yo. Harang humusga ka sa klase ng trabaho ko. Eh ang tanong ko, ano ba yung trabaho mo? Diba? At least po yung trabaho ko, hindi ako nagnakaw. Diba? Hindi ako nagnanakaw. Wala akong inaanong tao, inaagrabyado. Nagtatrabaho ako ng maayos, marangal. Ito yung kabuhayan ko or source para mabuhay ko yung mga anak ko. O diba? Or para masuportahan ko yung pangangailangan ng mga anak ko. Kaya ikaw, na nakikialam ka or hinuhusgahan mo yung trabaho ko, sure ka ba na may trabaho ka? Diba? Sure ka ba na hindi ka lang tambay dyan, diba? Pero kung maganda naman yung posisyon mo sa trabaho, nakita si ate. Pero kung maganda naman yung posisyon mo sa trabaho, okay lang yan. Masasabi ko lang, huwag mo din husgahan kung ano yung klase na trabaho na mayroon ako. Importante yung trabaho ko, marangal. At pinagmamalaki ko kung ano yung trabaho ko. Ikaw nga dyan eh, kahit magbubuti, di ba, yung mga nangungulit na mga basurero, yung mga ganyan. Huwag niyo pong hamakin yung mga ganyang klase ng trabaho. Bakit po? Mga kasambahay, yung mga ganyan, huwag niyo pong hahamakin. Alam niyo ba kung bakit? Una sa lahat, unahin na natin sa bahay, di ba? Tingin mo, yung amo sa bahay, mabubuhay ba sila? Mabubuhay sila kasi humihinga naman sila, di ba? Pero, yung isang kasambahay, napakalaking ambag niyan sa bahay. Hindi naman magiging malinis yung bahay nila, di ba? Hindi, kung wala yung kanilang kasambahay, walang magluluto para sa kanila, silang kasambahay, di ba? At saka, madumi yung bahay nila, kasambahay, di ba? Kaya wag ka pong mga hamak ng mga nagtatrabaho. Ganon din man yan sa mga opisina, di ba? Kaya ka nga staff dyan eh. Kasi kailangan ng worker, di ba? So yun, ito yung larangan ng trabaho ko. Kaya huwag mong mamalitin. Tungkol naman dun sa mga nagbabasura, mga magpapasura, di napuno na yung paligid nyo kung walang nagkukolekta ng basura. Di ba? Huwag nyo rin hahamakan yung mga ganyang klaseng tao. Kasi alam ko yung mga nang mamaliit sa akin dyan na nagko-comment about sa katayuan or trabaho ko, yung mga ganyan. Wala kang alam. Kasi kung alam mo, hindi mo yan sasabihin eh. Di ba? Yung mamaliit ka ng tao. Kung alam mo. Kaya ganyan. So yun lang masasabi ko sa iyo. Walang maliit, walang malaki dito sa mundong ibabaw. Ano man yung katayuan mo sa buhay, ano man yung trabaho mo, ipagmalaki mo. Dahil lahat ng yan ay may pakinabang. Di ba nga? Ikaw na mayaman kung mayaman ka man dahil namamaliit ka, di ba? Hindi ka naman yayaman kung walang mahirap. Natural. Hindi mo, paano ka, marami kang pera, marami yung buhay mo. Diba? Ay ang tanong, yung kinakain mo, kumakain ka ng kanin, diba? Saan ang galing yung kanin? Diba? Itinanim yan. O so kung walang nagtanim, wala kang kakainin. Parehas lang yun.
So kaya kami na mga nagtatrabaho, baka kasi wala kang trabaho kaya ganyan kay. Kaya kami naman nagtatrabaho, wag po kami nga makamakin. Okay? Maghanap ka na lang ng paraan sa buhay mo para magkaroon ka naman ng ambag, di ba? Sa mundong ibabaw. Kasi ako, alam ko sa sarili ko, bilang isang OFW, napakalaking ambag ko, di ba? Hindi lang para sa sarili ko, para din sa lipunan, di ba? So yun lang. Kaya kayong mga tao dyan na mapanghusga sa kapwa nyo, piliin nyo po na na punahin mo na yung inyong sarili. 'Di ba? Bago kayo manghusga sa kapwa. Isa lang yung masasabi ko sa inyo. Hindi ko naman kasalanan na may paninindigan akong tao at ako ay isang ina. So yun. Yung akin ay paninindigan lang yun bilang isang ina. So kaya ikaw, gumawa ka ng bagay sa mundo na to na may na mahalaga, di ba? Mahalaga. Yun. Hindi lang para sa sarili mo. Pangkalahatan, di ba? Bisa mag-comment ka dyan ng pagka-pangit-pangit para sa akin. Itanong mo din sa sarili mo. Ano ba yung nagawa mong pangit din para sa kapwa mo? Di ba? Kasi yung wala naman pinagkaiba yun eh. Yung sinabi ko at sa comment mo dyan, wala pa nga yung kalingkingan eh, kasi grabe mo pagyirak-yirakan yung pagkatao ko. Anong pinagkaiba dun, di ba? Yung comment mo na yan, ababasa din yan in public, di ba? So, walang pinagkaiba. Kaya, ikaw or kayo na lang huhusga sa akin. Umayos muna kayo yun. Ayusin niyo muna yung inyong sarili. Okay? So, yun lang. Thank you so much po sa aking mga suporta na hindi po nagsasawa at hindi ako iniiwan. Thank you so much po sa inyo. Yun lang, yun ang aking na yun ay para lang sa pangkalahatan na mga nanguhusga sa akin. Diba? Huwag po tayong sa ating kapwa. Dahil tayo po ay may kanya-kanyang paninindigan sa buhay. So yun, yung mga paninindigan nyo dyan sa inyong mga comment section, hindi man po yan kapuri-puri, di po ba? Kasi nangahamak kayo, mamalit kayo ng tao. Diba? Hindi ko naman nga alam baka nga wala nga kayong trabaho, baka tambay nga lang kayo dyan sa kanto eh. Diba? Pero hindi naman ako nangahamak ng tambay. Yung sa kanila lang, kung tambay ka, magtrabaho ka din, di ba? So yun, para may pakinabang ka din, di ba? Para sa sarili mo, hindi na para sa lipunan. So yun. Yun lang po. Thank you so much po sa aking mga kumari dyan na hindi ako iniiwan. Mahal na mahal ko din kayo, di ba? Yung mga taong nagmamahal sa akin. Kasi ang dami.